Ang Kawal na Kastila at ang Misyonero ng Kastila. History of the Philippines. As a part of the history of the Spanish colonies, nakita na natin kung paano natuklasan ni Magellan ang Pilipinas sa kanyang paghahanap sa Spice Islands. Napakatalino at romantiko gaya ng kwento ng paglalakbay na yon, hindi ito nagdulot ng agarang gantimpala sa Espanya. Nanatili ang Portugal sa kanyang kasiyahan sa kalakalang silangan, at halos kalahating siglo ang lumipas, bago nakakuha ang Espanya ng paninirahan sa mga islang ito. Ngunit kung sa isang panahon ay napabayaan niya ang malayong silangan, ang Kastila mula sa peninsula ay itinapon ang kanyang sarili na may halos hindi kapani-paniwalang lakas at debosyon sa material at espiritual na pananakop ng Amerika. Ang lahat ng pinakadakilang tagumpay ng sundalong Espanyol at ang misyonerong Espanyol ay nakuha sa loob ng 50 taon mula sa araw na nakita ni Columbus ang West Indies. Upang maunawaan ang kasaysayan ng Pilipinas, hindi natin dapat kalimutan na ang mga islang ito ay naging bahagi ng dakilang kolonyal na imperyong ito at nasa ilalim ng parehong administrasyon. Nasa loob ng mahigit 2 siglo ang Pilipinas ay naabot sa pamamagitan ng Mexico, at sa isang tiyak na lawak ay pinamamahalaan ng Mexico, na ang parehong mga gobernador, hukom, at mga sundalo ay nanunungkulan sa parehong hemisfere, na dumaraan mula sa Amerika patungo sa Pilipinas at na-promote mula sa mga isla tungo sa mas mataas na opisyal na posisyon ng Mexico at Peru. Kaya't upang maunawaan ang pamamahala ng Espanya sa Pilipinas, dapat nating pag-aralan ang mahusay na makinarya ng administratibo at ang dakilang kalipunan ng mga batas na kanyang binuo para sa pamahalaan ng Indies. Isa. Katangian ng mga Espanyol na mananaliksik, ang mga pananakop mismo, ay higit na naidulot sa pamamagitan ng negosyo at kayamanan ng mga pribadong individual. Ngunit ang mga lalaking ito ay humawak ng mga komisyon mula sa korona ng Kastila, ang kanilang mga aksyon ay napapailalim sa mahigpit na kontrol ng hari, at isang malaking bahagi ng mga kita at pandarambong ng kanilang mga ekspedisyon ay binayaran sa kabangyaman ng hari. Sa ilan sa mga mananakop na ito, ipinagkaloob ng korona ang ipinagmamalaking titulong adelantado. Ang mga maharlikang Espanyol ay itinapon ang kanilang sarili sa mga mapanganib na gawaing ito ng may tapang at matatag na determinasyon na isinilang ng kanilang mahabang pakikibaka sa mga Moro. Mula sa mga kalagayang sumusubok sa kaluluwa ng pananakop ng kanluranin, maraming hindi kilalang tao ang bumangon sa pamamagitan ng kanilang mga makikinang na katangian ng espiritu sa mga posisyon ng kadakilaan at kapangyarihan. Ngunit ang mga mataas na katungkulan ng viceroy at gobernador ay nakalaan para sa mga pinamagatang paborito ng hari. Ang maharlikang audiensya, maaga pa lamang ay napag-alaman ng korte ng Espanya, upang maprotektahan ang sarili nitong otoridad, napalitan ang mapaghangad at mapangahas na mananakop ng isang pinunong may malapit na kaugnayan at lubos na umaasa sa maharlikang kalooban. Kaya sa Mexico, si Cortes na mananakop ay inalis at pinalitan ng Bisehariang Mendoza, na itinatag sa mga pananakop ng dating dakilang kolonya ng Espanya ng Bagong Espanya, hanggang ngayon ang pinakamatagumpay sa lahat ng mga estadong itinanim ng Espanya sa Amerika. Upang limitahan ang kapangyarihan ng gobernador o viceroy, gayon din bilang isang kataas-taasang hukuman para sa pag-aayos ng mga aksyon at legal na mga katanungan, nilikha ng Spain ang Royal Audiencia. Ito ay isang kalipunan ng mga lalaking may marangal na ranggo at may aral sa batas na ipinadala mula sa Espanya upang bumuo sa bawat bansa ng isang kolonyal na hukuman, ngunit ang kanilang mga kapangyarihan ay hindi lamang panghukuman, administrative din sila. Sa kawalan ng gobernador ginampanan nila ang kanyang mga tungkulin. Pagtrato ng mga Kastila sa mga katutubo sa kanyang pakikitungo sa mga katutubo na ang mga lupain ay nakuha niya, sinubukan ng Haring Kastila ang tatlong bagay. Una, upang matiyak sa kolonista at sa korona ang mga pakinabang ng kanyang paggawa. Ikalawa, ang magbalik loob ang mga Indian sa relihiyong Kristiyano na pinananatili ng simbahang Romano-Katoliko, at pangatlo, upang protektahan sila mula sa kalupitan at kawalang katauhan.
Kautusan pagkatapos ng utos, batas pagkatapos ng batas, na inilabas mula sa trono ng Espanyol na may mga layuning ito na nakikita. Habang sila ay nakatayo sa pinakadakilang mga kolonyal na aklat ng batas, ang Recopilation de Leyes de las Indias, sila ay nagpapakita ng isang kahangahangang pagiging sensitibo sa mga pangangailangan ng Indian at isang pagpapahalaga sa mga panganib na pinagdaanan niya, ngunit sa aktual na kasanayan ang mga mabubuting probisyon na ito ay higit na walang silbi. Ang una at pangatlo sa mga layunin ng Espanya sa kanyang pagtrato sa katutubo ay napatunayang hindi magkatugma. Ipinakita ng kasaysayan na ang kalayaan at kaliwanagan ay hindi maaaring kunin mula sa isang lahi sa isang kamay at proteksyon na ibinigay sa isa pa. Lahat ng uri ng kolonyal na pamahalaan ng Espanya ay tapat na naghahanap ng kayamanan. Pinuno silang lahat ng kasakiman, at ito ang pinagmumulan ng bawat pagtuklas at bawat pamayanan. Nais ng hari ng kita para sa kanyang kabangyaman, ang marangal at ang kawal, na dambong para sa kanilang pribadong pitaka, ang prele, kayamanan para sa kanyang order, ang obispo, kapangyarihan para sa kanyang simbahan. Ang lahat ng yaman na ito ay kailangang lumabas sa katutubong anak pawis sa mga lupaing inagaw ng mananakop na Espanyol, at habang ang mga marangal motives ay malamang na hindi kailanman nawawala at sa ilang mga panahon ay nanaig, gayunpaman sa pangunahing ang katutubo ng Amerika at ng Pilipinas ay isang nagdurusa sa ilalim ng kamay at kapangyarihan ng Kastila. Ang Encomenderos. Ang sistema ng Espanya sa pagkontrol sa buhay at paggawa ng mga Indian ay nakabatay sa isang tiyak na lawak sa sistemang feudal na nananatili pa rin sa peninsula noong panahon ng kanyang mga kolonyal na pananakop. Ang mga kapitan at mga sundalo at mga pari ng kanyang matagumpay na pananakop ay nagtalaga sa kanila ng malalaking lupain o mabungang lupain, kasama ng kanilang mga katutubong naninirahan, na kanilang pinamahalaan at pinasiyahan para sa kanilang sariling tubo. Ang mga nasabing estate ay unang tinawag na repartimientos. Ngunit sa lalong madaling panahon naging kaugalian, sa Amerika, na magbigay ng malaking bilang ng mga Indian sa paglilingkod sa isang Kastila, na nasa kanila ang kapangyarihan ng isang Panginoon at nasiyahan sa kita ng kanilang paggawa. Bilang kapalit siya ay dapat na maglaan para sa pagbabagong loob ng mga Indian at ang kanilang relihiyosong pagtuturo. Ang nasabing gawad ng mga Indian ay tinawag na encomienda. Ang encomendero ay hindi ganap na Panginoon ng buhay at pag-aari ng mga Indian dahil ang mga detalyadong batas ay nakabalangkas para sa proteksyon ng huli. Gayunpaman, ang pagbibigay ng mga nasasakupan ng walang lupain na kanilang tinitirhan, ay naging posible ang kanilang paglipat at pagbebenta mula sa isang enkomendero patungo sa isa pa, at sa ganitong paraan libu-libong Indian ng Amerika ang ginawang halos mga alipin, at pinilit na magtrabaho sa mga minahan. Tulad ng nakita na natin, ang buong sistema ay inatake ng paring Dominikano, si Las Casas, isang tunay na marangal na karakter sa kasaysayan ng kolonisasyon ng mga Amerikano, at iba't ibang mga pagsisikap ang ginawa sa Amerika upang limitahan ang mga enkomienda at upang maiwasan ang kanilang pagpasok sa Mexico at Peru. Ngunit ang dakilang kapangyarihan ng enkomendero sa Amerika, kasama ang impluensya ng simbahan, na may malawak na enkomiendas, ay sapat na upang palawigin ang institusyon. Kahit na laban sa mapusok na mga pagtutol ng Las Casas. Ang pagpapawalang bisa nito sa Mexico ay ipinag-utos noong 1544, ngunit ang mga komisyoner na kumakatawan sa munisipalidad ng Mexico at ang mga relihiyosong utos ay ipinadala sa Espanya upang hilingin sa hari na bawiin ang hindi bababa sa mga bahagi ng bagong batas na nagbabanta sa interes ng mga naninirahan. Sa pamamagitan ng isang maharlikang utos noong Oktubre 20, 1545, ang nais na pagbawi ay ipinagkaloob. Pinuno ng pagkilos na ito ng kagalakan ang mga naninirahang Kastila at ang mga inaliping Indian ng kawalan ng pag-asa.
Kaya maagang itinatag ang institusyon bilang bahagi ng sistemang kolonyal at dumating kasama ng mga mananakop sa Pilipinas. Mga paghihigpit sa kolonisasyon at komersyo, para sa pamamahala ng lahat ng kolonyal na gawain, lumikha ang hari ng isang dakilang lupon, o kawanihan, na kilala bilang Konseho ng Indies, na nakaupo sa Madrid at ang mga miyembro ay kabilang sa pinakamataas na opisyal ng Espanya. Ginamit ng pamahalaang Espanyol ang pinakamalapit na pangangasiwa sa lahat ng kolonyal na usapin, at ang kolonisasyon ay hindi kailanman malaya. Ang lahat ng mga tao, mga paninda, at mga barko, na dumadaan mula sa Espanya, patungo sa alinman sa kanyang mga kolonyal na pag-aari, ay obligadong dumaan sa Seville, at ang isang daungan na ito lamang. Ang mayamang sinaunang lungsod na ito, na matatagpuan sa Ilog Guadalquivir sa Timog Kanlurang Espanya, ay ang gateway sa Spanish Empire. Mula sa daungang ito ay lumabas ang sundalong ipinakoryo, ang prail na nakadamit, ang maharlikang malakas ang loob, at ang matatapang at matataas na babaeng Kastila, na sumama sa kanilang mga asawa sa napakalayong distansya sa dagat. At pabalik sa daungang ito ay dinala ang ginto ng Peru, ang pilak ng Mexico, at ang mga seda at burda ng China, na ipinadala sa Pilipinas. Dapat pansinin na ang lahat ng pakikipagtalik sa pagitan ng Espanya, at ng kanyang mga kolonya, ay mahigpit na kinokontrol ng pamahalaan. Sinikap ng Espanya na lumikha, at mapanatili ang isang eksklusibong monopolyo ng kanyang kolonyal na kalakalan. Upang ipatupad at idirekta ang monopolyong ito, nagkaroon sa Seville ang Commercial House, o Casa de Contratación. Walang sinuman ang maaaring maglayag mula sa Espanya, patungo sa isang kolonyal na pag-aari ng walang permiso, at pagkatapos ng pagpaparehistro ng pamahalaan. Walang sinuman ang maaaring magpadala ng mga kalakal o mag-import ng mga ito maliban sa pamamagitan ng Commercial House, at sa pagbabayad ng mga hindi pangkaraniwang impost. Ang kalakalan ay ganap na ipinagbabawal sa sinuman maliban sa mga Espanyol. At sa pamamagitan ng kanyang mga kuta at armada ay sinikap ng Espanya na ihiwalay ang kanyang mga kolonya mula sa paglapit ng mga Portuges, Dutch, o Ingles, na ang mga barko, na hindi gaanong matapang na tao kaysa sa Espanya mismo, ay nagsimulang tumawid sa mga dagat sa paghahanap ng pandarambong at samsam ng pananakop at kalakalan ng mga dayuhan. Buod ng patakarang kolonyal ng Espanya, ang Espanya ay naghanap ng mga dayuhang kolonya, una, para sa mga samsam ng naipong kayamanan na maaaring agawin at madala kaagad, at pangalawa, para sa kita na maaaring makuha sa pamamagitan ng paggawa ng mga naninirahan sa ang mga lupaing nakuha niya. Sa pagbalangkas ng kanyang pamahalaan at pangangasiwa sa kanyang mga kolonya, una niyang hinangad ang pampulitikang kaliwanagan at kapakanan alinman sa kolonistang Espanyol o katutubong lahi, kundi ang kaluwalhatian, kapangyarihan, at pagtangkilik ng korona. Ang mga regulasyon sa komersyo at kalakalan ay ginawa, hindi para paunlarin ang mga mapagkukunan, at dagdagan ang kasaganaan ng mga kolonya, ngunit upang magdagdag ng yaman sa peninsula. Ngunit ang mga layunin ng Espanya ay malayo sa pagiging ganap na makasarili. Sa kasigasigan at tagumpay ay hinangad niya ang pagbabagong loob ng mga paganong katutubo na kanyang pinailalim, at dito ay nagpakita ng makataong interes ng maaga sa mga Dutch at Ingles na nakaagaw sa kanya sa kolonyal na imperyo. Ang mga kolonyal na mithin kung saan ang patakaran ng Espanya ay nabalangkas ay ang mga panahon. Sa mga siglo na nagtagumpay, ang pampublikong karunungan at budhi sa mga bagay na ito ay hindi masusukat na bumuti. Ang mga bansa ay hindi na tapat na gumagawa ng mga pananakop upang pagsamantalahan ang mga ito, ngunit ang opinyon ng publiko ng mundo ay humihiling na ang kapakanan ng kolonyal na sakop ay hanapin at na siya ay protektahan mula sa opisyal na kasakiman. May malaking pagsulong pa na gagawin. Halos hindi masasabi na kinikilala pa ng mundo na ang isang mas malakas na tao ay dapat tumulong sa isang mas mahina ng walang kasiguruhan ng material na gantimpala, ngunit ito ang direksyon kung saan ang pinakanaliwanagan na pakiramdam ay sumusulong.
Ang bawat gawain ng puting lahi, na may ganitong mga layunin sa view, ay isang eksperimento na karapat-dapat sa pinakamalalim na interes at pinakamagiliw na pakikiramay. Resulta ng paglalayag ni Magellan at Elcano, labis na nasasabik ang isipan ng adventurer na Espanyol sa resulta ng paglalayag ni Sebastian del Cano. Narito ang pagkakataon para sa mayamang kalakalan at malaking kita. Maraming mga plano ang inilatag sa harap ng hari, isa sa mga ito para sa pagtatayo ng isang Indian trading fleet at isang taunang paglalakbay sa Moluccas upang mangolekta ng isang malaking ani ng mga pampalasa. Nagprotesta ang Portugal laban sa hakbang na ito hanggang sa malutas ang tanong ng kanyang pag-angkin sa Moluccas sa ilalim ng dibisyon ni Pope Alexander. Ang eksaktong longitude ng Ternate sa kanluran mula sa linyang 370 liga sa kabila ng Verde Islands ay hindi kilala. Nagtalo ang mga Espanyol na ito ay mas mababa sa 180 degrees at, sa makatuwid, sa kabila ng naunang pagtuklas ng Portugal, ay pag-aari nila. Ang piloto, si Medina, halimbawa, ay ipinaliwanag kay Charles V. na mula sa Meridian, na 370 liga sa kanluran ng San Anton, ang pinakakanlurang isla ng Verde Group, hanggang sa lungsod ng Mexico ay 59 degrees, mula Mexico hanggang Navidad, 9 degrees, at mula sa daungang ito hanggang Cebu, 100 degrees, sa kabuuan ay 168 degrees lamang, na nag-iwan ng margin na 12 degrees. Sa makatuwid sa desisyon ng Papa ang Indies, Moluccas, Borneo, Gilolo, at Pilipinas ay sa Espanya, isang dakilang konseho ng mga embahador at kosmograpo ang ginanap sa Badajoz noong 1524, ngunit walang napagkasunduan. Inihayag ng Espanya ang kanyang resolusyon na sakupin ang Moluccas, at pinagbantaan ng Portugal na papatayin ang mga Espanyol na adventurer na dapat matagpuan doon. Ang unang ekspedisyon sa Pilipinas, agad na kumilos ang Espanya sa kanyang determinasyon, at noong 1525 ay nagpadala ng ekspedisyon sa ilalim ni Joffre de Loisa, upang anihin ang mga bunga ng mga natuklasan ni Magellan. Ang kapitan ng isang sasakyang pandagat ay si Sebastian del Cano, na nagtapos sa paglalayag ni Magellan. Sa kanyang barko ay naglayag si Andres de Urdaneta, na kalaunan ay naging isang Augustinian na prele, at sumama sa ekspedisyon ni Legazpi na sa wakas ay nagsagawa ng paninirahan sa Pilipinas. Hindi nang walang matinding paghihirap at pagkalugi ang fleet ay dumaan sa Straits of Magellan at pumasok sa karagatang Pasipiko. Sa kalagitnaan ng karagatan ay namatay si Loisa, at pagkaraan ng 4 na araw ang magiting na si Sebastian del Cano. Sa pagsunod sa isang ruta na medyo katulad ng sa Magellan, ang fleet ay nakarating muna sa Ladrone Islands, at kalaunan sa baybayin ng Mindanao. Mula rito ay sinubukan nilang maglayag patungong Cebu, ngunit ang malakas na habagat sa Hilagang Silangan ay nagtulak sa kanila patungong timog patungo sa Moluccas, at dumaong sila sa Tidor noong huling araw ng taong 1526. Ang kabiguan ng ekspedisyon, ang mga Portuges sa sandaling ito ay nakikipaglaban upang mapailalim ang mga katutubong raja sa mga islang ito. Itinuring nila ang mga Kastila bilang mga kaaway, at ang bawat partido ng mga Europeo ay hindi nagtagal ay nakikibahagi sa pakikipaglaban at sa pag-udyok sa mga katutubo laban sa isa. Ang kalagayan ng mga Kastila ay naging desperado sa sukdulan, at nagpapahiwatig kung anong halaga ng buhay ang ginawa ng mga pananakop noong ika-16 na siglo. Ang kanilang mga barko ay hinampas ng bagyo na hindi nakarapat-dapat sa dagat. Ang dalawang opisyal na sunod-sunod na sumunod kina Loisa at Elcano sa command, ay namatay din sa 450 lalaki na naglayag mula sa Espanya, ngunit 120 ang nakaligtas ngayon. Ang mga ito, sa ilalim ng pamumuno ni Hernando de la Torre, ay naghagis ng isang kuta sa isla ng Tidor, hindi na makalayo o makapagpahinga, at naghihintay ng inaasam na tulong mula sa Espanya.
Dumating ang kaginhawahan, hindi mula sa peninsula, kundi mula sa Mexico. Sa ilalim ng mga tagubilin ng Haring Espanyol, noong Oktubre, 1527, nagpadala si Cortes mula sa Mexico ng isang maliit na ekspedisyon na namamahala kay Di Alvaro de Saavedra. Mabilis na natangay ng mga pangangalakal sa Ecuador. Sa loob ng ilang buwan, ay binagtas ni Saavedra ang Carolines, muling nagprovision sa Mindanao, at naabot ang mga nakaligtas sa Tidor. 2 beses nilang sinubukang bumalik sa New Spain, ngunit ang malakas na hanging kalakalan ay umiihip ng walang tigil sa hilaga, at timog sa magkabilang panig ng Ecuador sa espasyo, na higit sa 1200 milya. At ang hilagang latitude ng mga kalmado at nananaig na hanging kanluran ay hindi pa alam. 2 beses na tumalon si Saavedra patungo sa silangan sa gitna ng kakaibang mga isla ng Papua at Melanesia, ngunit sa wakas ay itinaboy siya pabalik sa Tidor at doon namatay. Ang mga nakaligtas ay napilitang iwanan ang Moluccas. Sa pamamagitan ng pagsuko sa mga Portuges, sila ay tinulungan na makabalik sa Europa sa pamamagitan ng Malacca, Ceylon, at Africa, at dumating sila sa Lisbon noong 1536. Ang mga nakaligtas sa ekspedisyon ni Loisa, na 11 taon na umalis mula sa Espanya. Ang mga pagsisikap ng korona ng Espanya na makuha ang Spice Islands, ang Celebes at Moluccas, kasama ang kanilang mga hinahangad na produkto ng nutmeg, cinnamon, at paminta, ay pansamantalang natapos. Sa pamamagitan ng Treaty of Zaragoza, 1529, ang emperador, si Charles V, sa halagang 350,000 gintong dukat, ay tinalikuran ang lahat ng pag-angkin sa Moluccas. Sa loob ng 13 taon ang mga probisyon ng kasunduang ito ay iginagalang ng mga Kastila, at pagkatapos ay isa pang pagtatangka ang ginawa upang makakuha ng isang saligan sa East Indies. Ang ikalawang ekspedisyon sa Pilipinas, ang mga katotohanang dinaig ng sakuna ang napakaraming tao, na ang 2 karagatan ay kailangang tawirin, at walang alam na rutang paglalayag mula sa Asya pabalik sa Amerika, ay hindi naging hadlang sa mga Kastila sa kanilang mapanganib na pananakop. At noong 1542 ang isa pang ekspedisyon ay naglayag mula sa Mexico, sa ilalim ng pamumuno ni Lopez de Villalobos, upang galugarin ang Pilipinas at kung maaari ay makarating sa China. Sa buong Pasipiko gumawa sila ng isang ligtas at kaaya-ayang paglalakbay. Sa mainit-init na tubig ng Pasipiko sila ay naglayag sa gitna ng mga kahanga-hangang mga atol ng korales, mga singsing sa mababang baybayin, pinalamutian ng mga palma, pinagsama-sama sa magagandang kapuluan, na ang hitsura ay hindi kailanman nabigo upang masiyahan ang nabigator, at ang komposisyon ay isa sa mga pinakakagiliw-giliw na paksa na kilala sa mga mag-aaral ng istruktura at kasaysayan ng daigdig. Ang ilan sa mga coral island na ito ay kinuha ni Villalobos sa pangalan ng Spain. Marahil ang mga ito ay ang Pelliu Islands o ang Carolines. Sa wakas ay narating ni Villalobos ang silangang baybayin ng Mindanao, ngunit pagkatapos ng ilang pagkamatay at pagkakasakit ay muling naglayag sila at dinala sa timog ng tag-ulan hanggang sa maliit na isla ng Sarangani, sa timog ng katimugang peninsula ng Mindanao. Ang mga katutubo ay pagalit, ngunit pinalaya sila ng mga Espanyol mula sa kanilang kuta at gumawa ng ilang mga nakuhang musk, amber, langis, at gintong alabok. Sa pangangailangan ng mga probisyon, nagtanim sila ng mais, o Indian corn, ang kahangahangang cereal ng Amerika, na nagbubunga ng sagana, at sa lalong madaling panahon pagkatapos ng pagtatanim. Ang pagkain ay lubhang kailangan ng mga Kastila at napakahirap makuha. Ang pagpapangalan sa mga isla, nilagyan ng maliit na sasakyang dagat ang Villalobos, at ipinadala ito pahilaga upang subukang makarating sa Cebu. Nakarating ang barkong ito sa baybayin ng Samar. Ibinigay ni Villalobos sa isla ang pangalan ng Filipina, bilang parangal sa Spanish Infante, o tagapagmana na si Philip, na malapit nang pumalit sa kanyang ama na si Charles V bilang Haring Philip II of Spain.
Nang maglaon sa kanyang sulat sa Portuges, binanggit ni Villalobos ang Kapuluan bilang Las Filipinas. Bagamat sa loob ng maraming taon ay patuloy na ginagamit ang titulo ng Islas del Poniente, ang pangalan ng mga Filipina ni Villalobos ay unti-unting nakakuha ng lugar at nabuhay. Ang katapusan ng ekspedisyon, habang sa Sarangani, ay hinihingi ng mga Portuges, na nag-aangkin na ang Mindanao ay kabilang sa mga Celebes, na dapat umalis ang mga Kastila. Itinulak mula sa Mindanao dahil sa kakulangan ng pagkain, at puot ng mga katutubo, si Villalobos ay tinatangay ng mga bagyo patungong Gilolo. Dito, pagkatapos ng mahabang negosasyon, pinilit siya ng Portuges na sumuko. Nagkalat ang mga nakaligtas sa ekspedisyon, ang ilan ay naiwan sa Indies, at ang ilan ay nakarating sa Espanya, ngunit si Villalobos, na nalulula sa panghihina ng loob, ay namatay sa isla ng Amboyna. Ang pari na naglingkod sa kanya sa kanyang mga huling oras ay ang sikat na Jesuit na misyonero sa Indies, si Saint Francis Xavier. 23 taon ang lumipas pagkatapos ng paglalayag ng plota ni Villalobos bago makarating sa Pilipinas ang isa pang ekspedisyon ng Espanyol. Ang taong 1565 ay nagmula sa permanenteng pananakop ng mga Espanyol sa Kapuluan. Pagtaas ng kapangyarihang pampulitika ng simbahan, sa ilalim ni Philip II, ang kampiyon ng eklesyastisismo, pinatibay ng korona ng Espanya ang pagkakaisa ng monarkiya sa simbahan, at inilaan ang mga mapagkukunan ng imperyo, hindi lamang sa pagkuha ng kolonyal, kundi sa paglaban sa protestante. Revolusyon sa isang banda, at pagano sa kabilang banda. Ang Espanyol na hari ay nagsagawa ng napakalapit na unyon ng simbahan at estado sa Espanya, na mula sa panahong ito ay tumaas ang mga simbahan sa mga konseho ng Espanya, at malalim na naimpluwensyahan ang patakaran at kapalaran ng bansa. Ang patakaran ni Philip II, gayunpaman, ay nagdala sa Espanya ng pag-aalsa ng Dutch Lowlands, at ang mga digmaan sa Inglaterra, at ang kanyang pakikibaka sa dalawang bansang ito ay naubos ang kanyang mga yaman sa lupa at dagat, at nagdulot ng pisikal at moral na pagbaba. Ngunit habang ang Espanya ay patuloy na nawawalan ng kapangyarihan at prestihiyo sa Europa, pinalawak ng hari ang kanyang kolonyal na sakop, na nagpapahiram ng tulong ng hari sa ambisyosong adventurer, at sa masigasig na misyonerong prail. Ang layunin ng Espanya ay ang Try. Ang misyonero ay naging isang napakahalagang figura sa kasaysayan ng bawat kolonyal na negosyo, at ang mga dakilang orden na pinagkatiwalaan ng mga misyon ay naging mga sentral na institusyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang pagbangon ng monastisismo, ang monastisismo ay ipinakilala sa Europa mula sa silangan sa mismong pagsisimula ng Middle Ages. Ang pangunahing ideya ng lumang monasticism ay ang pagreretiro mula sa lipunan ng tao sa paniniwala na ang mundo ay masama at hindi na mapapabuti, at na ang mga tao ay maaaring mamuhay ng mas banal at higit na magpapasaya sa Diyos sa pamamagitan ng pagtalikod sa sekular na trabaho at relasyon sa pamilya, at pag-uukol lahat ng kanilang atensyon sa paglilinis ng kanilang mga karakter. Ang unang monastikong orden sa Europa ay ang mga Benedictine, na inayos noong ika-7 siglo, na ang pamumuno at organisasyon ay ang huwaran para sa mga sumunod. Ang mga klero ng simbahan ay nahahati sa dalawang grupo. Una, ang mga kura paroko o mga ministro, na namuhay kasama ng mga tao na kanilang pinangangalagaan ang mga kaluluwa, at na, dahil sila ay sa mga tao mismo at namuhay ng kanilang buhay. Sa pakikisama sa komunidad, ay kilala bilang sekular na klero, at pangalawa, ang mga monghe o regular na klero, ay tinawag ng gayon dahil sila ay namuhay sa ilalim ng pamamahala ng kanilang orden. Sa unang bahagi ng ika-13 siglo na monasticism, na medyo humina sa nakaraang 2 siglo, ay nakatanggap ng bagong puwersa at inspirasyon mula sa organisasyon ng mga bagong orden na kilala bilang mga kapatid o friars. Ang ideyang pinagbabatayan ng kanilang organisasyon ay marangal, at higit pa sa lumang monasticism,
sapagkat ito ang ideya ng paglilingkod ng ministeryo kapwa sa mga puso at katawan ng mga nanlulumo at nagdurusa na mga tao. Ang mga Dominikano, ang orden ng mga Dominikano, ay inorganisa ni Saint Dominic, isang Italyano, noong mga 1215. Ang pangunahing layunin ng mga miyembro nito ay ipagtanggol ang mga doktrina ng simbahan at, sa pamamagitan ng pagtuturo at pangangaral, sirain ang mga pagdududa at protesta na noong 13 siglo ay nagsimulang abalahin ang mga pag-aangkin ng simbahang Katoliko at ng papasya. Ang mga preleng Dominikano ay hindi naninirahan sa mga pamayanan, ngunit naglalakbay, mapagpakumbaba na nakadamit, nangangaral sa mga nayon at mga bayan, at naghahangad na ilantad at parusahan ang erehe. Ang mga medieval na unibersidad, sa pamamagitan ng kanilang pag-aaral ng pilosopiya at ng batas ng Roma, ay nagbubunga ng isang klase ng mga tao na nakahandang humawak ng mga opinyon na salungat sa mga turo ng simbahan. Napagtanto ng mga Dominikano ang kahalagahan ng mga dakilang sentrong ito ng pagtuturo, at pinasok sila bilang mga guro at master, at sa simula ng 15 siglo ay ginawa silang mga muog ng konserbatismo at orthodoxy. Ang mga Pransiskano, ilang taon pagkatapos ng samahang ito, ang orden ng mga Pransiskano ay itinatag ni San Francisco ng Assisi, ng Espanya. Ang mga layunin ng kautusang ito ay hindi lamang upang mangaral at mangasiwa ng mga sakramento, ngunit upang mag-alaga ng mga may sakit, magbigay para sa mga dukha, at maibsan ang kakilakilabot na paghihirap na nakaapekto sa buong klase sa Middle Ages. Nanata sila ng ganap na kahirapan, at napakakumbaba ng pananamit na itinakda ng kanilang pamamahala kung kaya't sila ay nakayapak sa iba't ibang lugar. Ang Augustinian Order ay itinatag ni Pope Alexander IV noong 1265 at ang iba pang mga order ay dumating ng maglaon. The degeneration of the orders, walang pag-aalinlangan na ang mga unang paglilingkod ng mga preleng ito ay nagbunga ng malaking kabutihan kapwa sa panig ng relihiyon at makatao. Ngunit, nang yumaman ang mga orden, nawala ang espiritualidad ng mga prel at naging mabagsik ang kanilang buhay. Sa pagsisimula ng 16 na siglo ang pangangasiwa ng simbahan sa buong Europa ay naging napakasama. Ang pang-ekonomiyang pasanin ng mga orden ng relihiyon ay napakalaki, at ang mga turo at paniniwala ng relihiyon ay napakamateryal, na ang pinakamagaling at pinakamarangal na mga isipan sa lahat ng mga bansa ay naghihikayat para sa reforma. Ang reformasyon, sa karagdagan sa mga pagbabago sa pangangasiwa ng simbahan, maraming mga Kristiyano ang humihingi ng higit na kalayaan sa pag-iisip ng relihiyon, at mga radikal na pagbabago sa doktrina ng simbahan na nabuo noong Middle Ages. Kaya, habang ang lahat ng pinakamabuting isip sa simbahan ay nagkakaisa sa paghahangad ng reformasyon ng pagkatao at ng pangangasiwa, malaking pagkakaiba ang lumitaw sa pagitan nila tungkol sa posibilidad ng pagbabago sa mga doktrina ng simbahan. Ang mga pagkakaibang ito ay naaayon na naghiwalay sa kanila sa dalawang partido, ang papacy na mahigpit na sumunod sa doktrina tulad ng tinanggap noon, habang ang iba't ibang mga pinuno sa hilaga ng Europa, kabilang sina Martin Luther sa Germany, Zwingli sa Switzerland, at John Calvin sa France at Geneva, ay sinira na may otoridad ng Papa at ipinahayag para sa pagpapalaya ng individual na budhi. Sa panig ng papacy, inihagis ng Emperador Charles V ang bigat ng monarkiya ng Espanya, at upang ipatupad ang otoridad ng Papa, ay inatak niya ang mga prinsip ng Aleman sa pamamagitan ng puwersa ng armas. Ang resulta ay isang malaking pag-aalsa mula sa simbahang Romano-Katoliko, na kumalat sa buong hilagang Alemanya, isang malaking bahagi ng Switzerland, sa mababang lupain ng Rhine, at Inglaterra, at kung saan kasama ang marami at napaka-impluwensyang elemento sa mga mamayang Pranses. Ang mga bansang ito, maliban sa France, ay nanatiling protestante hanggang sa kasalukuyan, at ang malaking pagpapalawak ng mga taong Ingles sa Amerika at silangan ay nagtatag ng protestantismo sa lahat ng bahagi ng mundo.
Mga epekto ng reformasyon sa simbahang Romano-Katoliko. Ang kilusang reforma, na tumagal hanggang sa siglo, ay nagdulot ng malaking pagsulong sa simbahang Romano-Katoliko. Marami, na nanatiling tapat sa orthodoxy ng Romano-Katoliko, ay masigasig para sa reformang administratibo. Isang malaking pagpupulong ng mga churchmen, ang Konseho ng Trent, sa loob ng maraming taon ay nagtalaga ng sarili sa batas para iwasto ang mga pang-aabuso. Ang Inkisisyon ay muling binuhay at ipinatupad laban sa mga protestante, lalo na sa mga nasasakupan ng Espanya, at ang mga relihiyosong orden ay nabago at pinasigla sa mga bagong sakripisyo at malalaking gawain. Ngunit mas malaki, marahil, kaysa sa alinman sa mga ahensyang ito sa muling pagtatatag sa kapangyarihan ng Papa at muling pagbuhay sa buhay ng simbahang Romano-Katoliko, ay ang organisasyon ng isang bagong kaayusan, ang Kapisanan ni Jesus. Ang nagtatag ay isang Kastila, si Ignatius Loyola. Ang mga Heswita ay nakatuon sa kanilang sarili lalo na sa edukasyon at gawaing misyonero. Di nagtagal, nasakop ng kanilang mga paaralan ang Europa, habang ang kanilang mga istasyon ng misyon ay matatagpuan sa Hilaga at Timog Amerika, India, East Indies, China, at Japan. The Spanish missionary, the Roman Catholic Church, having lost a large part of Europe, thus strove to make up the loss by gaining converts in heathen lands. Spain, being the power most rapidly advancing her conquest abroad, was the source of the most tireless missionary effort. From the time of Columbus, every fleet that sailed to gain plunder and lands for the Spanish kingdom carried bands of friars and churchmen to convert to Christianity the heathen peoples whom the sword of the soldier should reduce to obedience. The loss of the Indies gave special power and prominence to the priest. In these early days of Spain's colonial empire, many priests were men of piety, learning, and unselfish devotion. Their efforts softened somewhat the violence and brutality that often marred the Spanish treatment of the native, and they became the civilizing agents among the peoples whom the Spanish soldiers had conquered. In Paraguay, California, and the Philippines, the power and importance of the Spanish missionary outweighed that of the soldier or governor in the settlement of those countries, and the control of the native inhabitants. Churchmen, full of the missionary spirit, pressed upon the king the duties of the crown in advancing the cross, and more than one country was open to Spanish settlement through the enthusiasm of the priest.